Naniniwala tayong iba ang trato ng batas sa bata kaysa sa adulto. Sa loob ng dekada, umasa ang hustisya ng Amerika sa mga legal na butas nagbigay daan para mahatulan ng kamatayan kahit ang mga batang kasing bata ng 14 na taon minsan sa mga paglilitis na kasing ikli ng lunch break. Noong 1989 nagpasya ang Korte Suprema na legal ang pagbitay sa isang 16 anyos, kaya nagkaroon ng gray area na walang proteksyon ng mga bata laban sa pinakamabigat na parusa. Hindi lang ito malulungkot na kwento. Ito ang 10 pinakanakakabahalang legal na butas na naglagay sa mga bata sa death row. 17 lang si Douglas Christopher Thomas nang barilin niya ang mga magulang ng 14 anyos niyang nobya, si Jessica Wiseman. Karumal-dumal ang krimen, ngunit sa paglilitis, ilang saksi ang nagsabing si Jessica ang otap. Si Chris ay nadala lang sa maagang pagkamulat at mapanupil na ugali ni Jessica. Maging ang hukom sa Korte ng Apela ay umamin na malakas ang ebidensya na sumusuporta sa konklusyon na si Jessica Wiseman ang may gusto na mapatay ang kanyang mga magulang at siya rin ang nagudyok kay Thomas na isakatuparan ang kanyang kagustuhan. Ipinakita sa record na isinuko ni Chris ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng Miranda, kung saan sinabi ng isang psychiatrist na siya ay hindi pa ganap na mature sa pag-iisip at hindi kayang gumawa ng mga desisyon sa antas ng isang adulto. Pinaniniwala ang ginawa niyang pag-amin ng walang abogado, posibleng dahil sa pamimilit at matinding presyon. Ang posibilidad na ma-interrogate ang bata na walang abogado, lalo na si Chris na lasing at nakadroga, ay buta sa batas. Sa kabila ng mga detalyeng ito at ng kanyang traumatikong pagkabata, hinatulan pa rin siya ng kamatayan. Nag-alala ang mundo sa kaso at tinawag ng mga institusyon ng karapatang pantao ang USA na pandaigdigang pariya at maunlad na bansang hindi sumusunod sa internasyonal na kasunduan at mga konvensyon ng UN hinggil sa pagpatay sa mga bata. Iran, Nigeria, Pakistan, Saudi Arabia at Yemen lang ang ibang bansang gumagawa rin ito. Si Jessica Wiseman, utak ng krimen, ay pinalaya mula sa detensyon matapos ang 7 taon sa edad na 21. Totol sa pagbitay ang orihinal na hukom, piskal ng Commonwealth, eksperto sa kalusugan ng isip at pamilya ng biktima. Dahil sa umano'y technical na pagkukulang ayon sa mga aktivista, isinagawa ng Virginia ang lethal injection kay Chris noong Enero 10. 2000, siya ay 26 na taong gulang. Makalipas ang ilang taon, nagpasya ang Korte Suprema na malupit at hindi karaniwan ang pagpatay sa isang tulad ni Chris. Tungkol sa magang sentensya ng utak ng krimen, hindi nagtanim ng sama ng loob si Chris. Bago siya namatay, sinabi niya, "Ako ay lampas lang sa linya at siya ay kapus lang." Iyan ang tinatawag mong statutory cliff. Hanggang 2005, 22 Amerikanong gumawa ng krimen bago maglabing-8 habang legal na menor de edad ay binitay. Lahat ay lalaki, lahat mula sa Timog o Midwest at lahat ay 17 taong gulang maliban sa isa. Ang pangalan niya ay Sean Sellers. Noong Setyembre 8, 1985, 16 anyos si Sean nang barilin at patayin niya si Robert Bauer, 36 anyos na clerk sa convenience store sa Oklahoma City. Tumanggi si Bauer na pagsilbihan sina Sean at Richard Howard Beer kaya pinatay siya ng dalawa. Pero may mas malalim pa ron. Sa kalaunan, nagpatotoo si Howard na sinabi raw ni Sean sa kanya na pinaputok niya ang baril dahil gusto lang daw niyang maranasan kung ano ang pakiramdam ng pumatay ng tao. Habang iniimbestigahan pa ang pagpatay, pinatay ni Sean ang ina niyang si Vonda sa pagtatalo nila tungkol sa babae. Nilagyan niya ng lason sa daga ang kape nito. Dahil hindi ito nagtagumpay, gumawa siya ng plano. Noong Marso 5, 1986 suot ang salawal para di madumihan ng dugo, palihim siyang pumasok sa kwarto ng ina habang natutulog ito at unang binarilang amain na si Richard. Nagising ang kanyang ina at bago pa ito makapagsalita, binaril niya rin ito. Umaasang iisipin ng pulisya na isang sapilitang pagpasok sa bahay ang nangyari, umalis si Sean sa bahay at nagtungo sa bahay ni Howard kung saan inamin niya ang kanyang ginawa. Dahil sa kanyang testimonya, 5 taong suspended sentence lang ang ibinigay kay Howard sa pagpatay kay Bauer. Ngunit hindi lang ito simpleng kaso ng 3 pagpatay dahil noon ay kasagsagan ng satanic panic sa USA. Halos araw-araw, nakakarinig ang mga Amerikano ng mga kwento tungkol sa mga taong naudyukang gumawa ng masasama o kakaibang bagay dahil kay Lucifer at sa kanyang hukbo ng mga demonyo. Kasama na rito si Sean. Ipinaglaban ng depensa na siya ay nalulong sa Dungeons and Dragons, larong madalas maling iugnay ng media sa masasamang gawain. Nagpatotoo si Sean na siya ay aktibong satanista at kumilos habang sinasapian ng demonyo. Malaya niyang inamin na daan-daang beses niyang nabasa ang Satanic Bible ni Anton LaVey sa mga buwan bago niya ginawa ang mga pagpatay. Hindi ito panahon ng katuwiran. Para sa hurado, hindi nabawasan ng kwento tungkol kay Satanas ang katotohanang walang awang pumatay si Sean ng 3 tao. Kayo at kayo lamang ang makakapigil kay Sean Sellers na muling pumatay. Diin ang taga-usig sa huling pahayag sa hurado. Hindi nabanggit ang edad ni Sean.
Tumanggi ang hurado na payagan ng testimonya ng eksperto na sana ay tatalakay kung paano naiiba ang pag-unlad ng mga bata kumpara sa mga matatanda. Sinigurado ng prosekusyon na ituring siya ng hurado bilang isang adulto. 17 lang siya, mariing sabi ng taga-usig. Pero nang hawakan niya ang 357, naging lalaki siya. At nang hawakan niya ang 44 special, naging lalaki siya muli at kumilos na parang lalaki. Kailangan niyang humarap dito na parang lalaki. Noon, hindi pinapayagan ng batas ng estado ang habambuhay na kulong na walang parol bilang opsyon ng hurado. Ang tanging paraan para mapigilan ang batang parang sinapian ng demonyo na pumatay ulit ay hatulan siya ng kamatayan. Hindi pumayag ang hukom sa testimonya ng eksperto na magpapakita na si Sean ay magsisilbi ng hindi bababa sa 15 taon kahit sinasabi ng media na pwede siyang makalaya sa kalahati nito. Pagkalipas ng ilang taon, umapela si Sean sa hatol na kamatayan at sumikat. Lumabas siya kina Oprah, Geraldo at sa mga dokumentaryo tungkol sa serial killer at satanista. Noong 1992 na diagnose siya ng multiple personality disorder at ipinakita ng mga scan na may pinsala sa utak mula sa aksidente noong bata siya. Habang napapabalita siya sa buong mundo at nagdulot ng pag-aalala ang parusang kamatayan mula sa mga aktivista sa iba't ibang bansa, nilamon ng panibagong moral panic ang US, mga super predator. Tinalakay ng mga eksperto ang bagong uri ng batang nagkakasala na parang mula sa nobela at pelikulang A Clockwork Orange. Sila ay labis na padalos-dalos, mga batang malupit at walang pagsisisi na walang kahit anong respeto sa buhay ng tao. Hindi direktang naapektuhan ang kaso ni Sean, ngunit matapos mabigo ang kanyang apela, laganap ang takot noon sa mga mapanganib na kabataan. Sa kabila ng panawagan ng mga pandaigdigang organisasyon ng karapatang pantao, hindi pa panahon para magpatawad. At sa ganitong kalagayan ng zero tolerance, kinain ni Sean ang kanyang huling pagkain noong ika-4 ng Pebrero, 1,999 egg rolls, sweet and sour, at pritong hipon na may butter. Nakakakilabot ang ilan sa kanyang huling salita. Lahat ng galit sa akin at narito para makita akong mamatay. Bukas ng umaga, wala kayong mararamdamang pagbabago. Habang dumadaloy sa kanyang mga ugat ang mga gamot para sa lethal injection, kumanta siya ng mga kantang Kristiyano at nagdilim ang mundo. Paano nga ba nabigyan ng paintulot ang mga estado na isailalim sa parusang kamatayan ang isang 16 na taong gulang sa simula pa lang? Nanggaling ito sa pinakamataas na hukuman ng bansa. Noong Enero 7, 1981 dalawang lalaki ang pumasok sa gasolinahan na pinagtatrabahuhan ni Barbel Poor bilang attendant, 20 taong gulang. May 10 gulang na sanggol si Barbel at nagtatrabaho siya para makapag-ipon ng pera pang kolehiyo at mabigyan ng magandang buhay ang anak niya. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon nang magkaroon siya ng matinding kamalasan na makilala si Kevin Stanford, 17 taong gulang at 4 na buwan, at ang kanyang kaibigang si David Buchanan, 16 na taong gulang. Si Troy Johnson, ang ikatlong lalaki, ay naghihintay sa sasakyan. Gamit ang baril, pinilit ng mga lalaki si Barbel pumasok at dumana siya ng hindi bababa sa 45 minutong matinding pagpapahirap. Pagkatapos na nangyari sa kanya, ginamit ng mga lalaki ang kanyang sasakyan papunta sa liblib na lugar, pinayagan siyang humitit ng isang huling sigarilyo, saka siya binaril sa muka at likod ng ulo. Iniwan nila siyang hubad sa likod ng upuan at bumalik sa gasolinahan kung saan nagnakaw ng mga 300 karton ng sigarilyo, gasolina at kaunting pera. Nahuli ang mga binatilyo ng subukang ibenta ang ninakaw na gamit. Noong 1982, hinatulan ng kamatayan si Kevin dahil sa unang antas ng sodomya, unang antas ng pagnanakaw at pagtanggap ng nakaw na ari-arian. Si David ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong at si Troy naman ay binigyan ng ilang buwang pananatili sa isang pasilidad para sa mga menor de edad. Si Kevin ay menor de edad, ngunit tinanggihan ng Korte Suprema ng Kentucky ang hiling ng kanyang abogado na may konstitusyonal siyang karapatan sa paggamot. Nagpasya ang korte na ayon sa record, walang angkop na programa o paggamot para sa naghay ng apela sa sistema ng hustisya para sa mga menor de edad. Sa isang makasaysayang desisyon, nagpasya ang Korte Suprema ng US na ang pagbitay sa mga nagkasala para sa mga krimeng ginawa sa edad na 16 o 17 ay hindi lumalabag sa kasalukuyang pamantayan ng kagandahang asal. Ibig sabihin, hindi naaangkop dito ang pagbabawal ng ikawalong susog sa malupit at di pangkaraniwang parusa. Parang sinasabi ng korte na umunlad na ang Amerika kaya tinatanggap ng pagbitay sa mga menor de edad. Dahil sa desisyong iyon, naging legal sa buong bansa ang pagbitay sa mga nagkasalang edad 16 at 17. 19 na kabataang nagkasala ang binitay, umapela si Kevin sa kanyang hato. Itinuro ng internasyonal na organisasyon sa karapatang pantao na nabigo ang abogadong tagapagtanggol dahil hindi natalakay ang ebidensyang makakapagpagaan sa kaso niya. Ayon sa Amnesty International, may kasaysayan siya ng pisikal na abuso, kapabayaan, kahirapan at pagkakalantad sa karahasan noong bata pa siya. Sa legal na purgatorio sa US, sa 19 na binitay matapos ang desisyon, kabalintunaan na hindi kasama si Kevin sa kanila.
Hindi nilagdaan ni Gobernador Paul E. Patton ng Kentucky ang utos ng pagbitay at ginawang habambuhay na pagkakakulong ang sentensya ni Kevin noong 2003. Hindi Korte Suprema ang lumikha ng legal na pagpatay sa bata, naman na lang ito mula sa isang naunang pasang legal bago pa ang Estados Unidos. Numero 7. Ang pasang legal na pumapayag litisin ang bata bilang adulto ay nagsimula pa noong New World nang may pinabitin sa kolonya ng Plymouth. Si Thomas Granger, batang Ingles, ay ipinadala sa mga kolonya bilang utusang nakatali sa kontrata ng isang mayamang pamilya. Ayon sa mga tala ng korte na may petsang ikapito ng Setyembre, 1642, siya ay nahatulan. Si Granger ay 17 lang, pero sa kolonya ng Virginia na karamihan ay mga Ingles, walang batas na nagtatangi sa bata at matanda. Madalas binubugbog at hinahagupit ng mga kolonyalista ang mga batang utusang tumatakas sa sapilitang paggawa sa taniman. Kapag ikinulong sila, kasama nila ang matatandang nagkasala. Kapag tumatakas o sumasagot ng wala sa lugar ang mga puti at itim na teenager na utusan, hinahagupit o tinatatakan sila gamit ang kaparehong mga kasangkapang ginagamit din sa matatanda kahit bata pa sila. Matapos mabuo ang mga kolonya sa Estados Unidos, gumawa ang mga mambabatas ng mga proteksyon laban sa malupit at di pangkaraniwang parusa. Ngunit kakaunti pa rin ang pagkakaiba ng batas sa pagitan ng matatanda at mga batang lampas 7 taon. Bilang 6, si Fortune Ferguson Jr. ay 16 na taong gulang lamang ng noong 1927 siya ang naging unang tao na namatay sa bagong electric chair ng Florida. 3 taon bago nito, sa edad na 13, hinatulan siya ng korte sa Alachua County dahil sa kriminal na pag-atake sa isang batang puting babae, wala pang 24 na oras matapos ang kaso. Noong Enero 1, 1926 iniulat ng Orlando Sentinel na ang pagkakahatol kay Ferguson ang pinakamabilis sa Alachua County at posibleng sa buong estado. Dinala ang batang lalaki sa silid ng kamatayan sa Rayford Prison kung saan naroon ang bagong gamit para sa bitay. Handa na siyang mawalan ng buhay nang biglang tumunog ang telepono at naputol ang katahimikan. Isang hukom yon ng Circuit Court. Binigyan siya ng pansamantalang pagpapaliban sa pagbitay. Nagbabala ang Tampa Tribune na ito'y nagdulot ng banta ng pagpaslang ng mga mandurumog. Ayon sa pahayagan, ang pagkaantala ng hustisya ay kilalang napapalakas ng loob ng mga mandurumog na magpatupad ng sariling batas. Iba-iba ang sanggunian sa ilang detalye, lalo na sa edad ni Fortune, pero tiyak na ipinatupad ang hatol na kamatayan sa kanya. Noong Setyembre 18, isinulat ng pahayagan na si Fortune Ferguson ang unang sumubok ng electric chair sa bilangguan ng estado sa Rayford. Biniro pa ng pahayagan na sinuwerte ang upuan dahil nakapagpahinga ito sa unang beses. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, itinuring ng batas sa US na ang mga lampas 7 taong gulang ay may kakayahang magkaroon ng layuning kriminal. Kung mapatunayan ng taga-usig na alam ng batang edad 17 ang tama at mali, maaari siyang litisin bilang adulto. Sa lampas 14, wala ng proteksyon ng pagkabata. Hindi ito masasabing pagkakamali sa batas, kundi patunay na halos hindi pa umiiral noon ang makabagong konsepto ng karapatan ng mga bata. Pero ano ang mangyayari kapag ang mismong pagbitay ay nagkaroon ng aberya? Numero 5. 2 beses binitay si Willie Francis, hindi lang isa. Noong 1945 sa edad na 16, naatulan siya sa pagpatay kay Andrew Thomas, isang parmasyutiko sa St. Martinville, Louisiana. Pinagtatalunan pa rin hanggang ngayon kung siya nga ba ang bumaril kay Thomas o hindi. Umamin siya, ngunit kalaunan ay binawi rin ito. Ang mga abogadong itinalaga ng korte para sa kanya ay hindi kailanman kinuwestiyon ang bisa ng kanyang mga pahayag sa pulisya sa korte. Hindi rin sila tumawag ng mga saksi o nagbigay ng anumang pagtutol. Hindi siya ipinagtanggol, pero hindi yon ang dahilan ng pagiging bahagi ng kasaysayan ng krimen niya. Noong Mayo, 1946 nang subukang bitain siya sa St. Martinville Jail sa Louisiana, pinaniniwala ang lasing ang gwardyang nag-ayos ng aparato. Hindi nagawa ng electric chair ang tungkulin nito. Sabi ng tagapagbitay, paalam, Willie at pinihit ang switch. Nanginig at nangisay si Willie kaya umatras sa takot ang mga saksi. Bulong ng sheriff, hindi ito normal. Mula sa likod ng leather na takip, sumigaw si Willie, "Tanggalin nyo, hayaan nyo makahinga ako." Sa gitna ng gulo, sumigaw ang tagapagbitay, "Hindi ka dapat huminga, bata." Muli niyang kinuryente si Willie, sumigaw siya, "Hindi pa ako namamatay." Palpak ang trabahong ito, isang masakit na pagkakamali. Nagsimulang magsulat ng mga headline ang mga pahayagan na may mga katagang masuwerteng si Willie Francis, ang lalaking nakalusot sa electric chair. Ayon kay Atthew Bertrand de Blanc, hindi lang ito pagkakamali, kundi labag din sa saligang batas ng US. Dinala niya ang kaso sa Korte Suprema, iginiit na nilabag ang mga karapatan ni Willie sa 5th, 8th at 14th Amendment, partikular sa pantay na proteksyon, double jeopardy at malupit at di pangkaraniwang parusa. Dahil sa nakitang mali ni de Blanc sa hatol, nais niyang mapawalang bisa ang hatol.
Noong Mayo 1947, bumalik si Willie sa Siyang de Corriente at sa pagkakataong yon, nagampanan na nito ang tungkulin. Halimbawa ang kasong ito ng bangungot kung saan hinihingi ng Estado ang muling pagtatangka sa buhay ng isang bata, isang aberyang wala sa mismong salita ng batas, kundi sa makina mismo. Pang-apat, noong elementarya si Joe Aredi sa Pueblo, Colorado, noong unang bahagi ng dekada 20, sinabi ng mga guro sa magulang niya na may problema dahil hindi siya makasabay. Hindi siya marunong magbasa, magsulat, magdagdag o magbawas. Hirap din siyang makipag-usap o makipagkaibigan, mas nais niyang maglakad-lakad sa bayan at gumawa ng putik-putikan. Noong 1936 anyos, si Joe nang di umano'y pumasok siya sa isang bahay at binugbog sina Dorothy Drain, 15, at ang kapatid niyang si Barbara, 12, gamit ang mapurol na bahagi ng palakol. Patay na si Dorothy at isang linggo ng koma si Barbara, napakasamang krimen ito. Pinilit ng mga pulis na maresolba ito kaya natagpuan nila si Joe at inusisa siya ng walang abogadong kasama kahit may kapansanan siya sa pag-iisip. Noong ika-27 ng Agosto, 1936, inilatala ng pahayagang Reading Eagle ang headline na "Kabataan umamin sa pag-atake sa mga babae". Ito ay naging isang pagkabigla para sa hepe ng pulisya ng pueblo, si Arthur Grady, na mayroon ng nakakulong na lalaki, si Frank Aguilar. Umamin siya na binasag niya ang mga ulo ng mga batang iyon nang makita ang palakol sa bahay niya at nalaman ding dati siyang empleyado ng ama ng mga babae. Naglabas ang isang lokal na pahayagan ng headline na sabi ni Aguilar na pinatay niya ang batang Drain na may mga detalye kung paano ang mahahabang nakasulat na pag-amin ni Joe ay hindi nilagdaan ng pirma kundi ng isang X. Bukod sa nag-iisang simbolo na yon, wala talagang ebidensya na magpapatunay ng kanyang kasalanan. Walang saksi, ebidensya o transcript ng umanong pag-amin. Pero iginiit ng pulisya na kasama raw ni Aguilar si Joe nang patayin ng mga babae kahit hindi sila magkakilala o nakitang magkasama. Una, sinabi ni Aguilar na nag-iisa siya noon, pero kalaunan binago niya ang pahayag niya. Natulan at ipinapatay siya pero mas mahirap patayin si Joe. 3 psychiatrist ng estado ang nagpatotoo na may IQ na 46 si Joe. Sinabi ng mga psychiatrist na hindi niya kayang makilala ang tama sa mali at dahil dito, hindi siya makakagawa ng anumang aksyon na may layuning kriminal. Pwede bang patayin ng estado ang lalaking namuhay na parang bata at halos tiyak na napilitang umamin? Yan ang tanong ng lahat, lalo na ngayong gising na mula koma si Barbara. Si Frank Aguilar, sabi niya, siya ang umatake sa kanya at sa kanyang kapatid. Si Joe Aredi, hindi niya pa raw nakita sa buong buhay niya. Pero hindi yun naging mahalaga, hinatulan pa rin si Joe na mamatay sa gas chamber. Marami ang nanawagan na mapawalang sala si Joe habang naglalaro siya ng tren sa death row, na parang di niya alam ang bigat ng sitwasyon. Alam daw niyang malapit na siyang mamatay. Sabi ng mga mamamahayag, sinabi niya sa katabing selda na kunin na lang nito ang kanyang tren pag umalis na siya. Sa araw ng bitay, sabi ng pare, tiningnan lang siya ni Joe na walang emosyon at litong-lito. Pumasok siya sa gas chamber na kinakabahan pero nakangiti at litong-lito habang lumalabas ang lasong usok mula sa cyanide pellets. Noong Enero 7, 1939 nag-headline ang St. Petersburg Times. Pinakamasayang tao sa selda ng mga bibitayin, pumanaw na. Hindi naman siya masaya. Para siyang batang di alam na maraming galit na matatanda ang gustong ipapatay siya. Noon lamang 2011 nabigyan ng hustisya si Joe na maglabas ng pardon si Gobernador Bill Ritter ng Colorado. Sinabi niya na nagkaroon ng trahedya dahil sa maling at pinilit na pag-amin ng isang lalaking may kapansanan sa pag-iisip. Pinatay ng gobyerno ang bata dahil sa katiwalian ng pulisya. Kung hindi mahalaga ang kakayahang pangkaisipan, may limitasyon ba ang edad? Nakakawasak ang sagot dyan. Noong 1872 sa Fort Gibson na ngayon nasa Muskogee County, Oklahoma, nakita si William Fagel, isang mamamayang Suweko na pumasok sa isang tindahan para bumili ng paninda. Nang muling makita siya, patay na siya. Binaril ng 6 na beses, dinurog ang ulo ng bato at ninakaw ang kanyang pera at bota. Hindi malinaw ang ebidensya pero nahatulan sina James R. Sheen at William Parchmill, parehong miyembro ng Cherokee Nation, sa pagpatay. Inaresto si James noong 1883 taon nang lumipas ng US Deputy Marshal na si Andrews. Una niyang itinanggi ang pagpatay at kalaunan ay nakatakas sa kulungan. Si William Parchmill na isa ring suspect ay nagsilbi bilang kawal sa Company C ng ikalawang Indian Home Guard Kansas Infantry. Sa huli, siya rin ay naaresto. Hindi nabanggit ang kanyang edad sa mga dokumento pero ang edad ng umano'y kasabwat niya sa krimen ay magiging makasaysayan. 10 taong gulang lang siya nang maganap ang pagpatay. Bata pa siya at sinabi niyang naglalaro siya ng baraha nang utusan siya ni William na lumabas.
Pagkakita kay Fagel, binigyan daw siya ni William ng baril at sinabing barilin si Fagel. Kalaunan, tinanggap ni James ang kanyang kapalaran at noong Hunyo 26, pareho silang binitay sa Fort Smith, Arkansas. Notorious ang federal na hukom na si Isaac Parker na humatol sa kanila. Tinagurian siyang hanging judge at namuno sa 77 nabitay sa teritoryong na sinasabi niyang ginagawa niyang ligtas. Sa karera niya, hinatulan niya ng kamatayan ang 160 katao kabilang ang 4 na babae, pero 79 lang ang nabitay. Nalibing na sa kasaysayan ang ganitong matitinding kaso pero hindi nawala ang legal na butas sa pagpatay sa mga bata. Noong 2005, nagbago lang ito ng anyo. Pangalawa, sa isang makasaysayang desisyon noong 2005 na pagpasyahan ng Korte Suprema na ang pagbitay sa mga taong gumawa ng krimen bago mag-18 taong gulang ay lumalabag sa pagbabawal ng ikawalong susog laban sa malupit at kakaibang parusa. Ang kasong nagdulot ng pagbabagong ito ay nagsimula pa noong 1973 nang hikayatin ni Christopher Simmons na 17 taong gulang ang dalawa niyang mas batang kaibigan na sumama sa kanya sa paggawa ng isang bagay na masasabi lang nakarumal-dumal na gawain. Noon, nadyabang siyang makakalusot sa pagpatay dahil bata pa siya. Sinubukan niya ito nang pasukin niya ang bahay ni Shirley Crook na 46 na taong gulang sa Missouri. Matapos takpan ng duct tape ang bibig at itali ang mga kamay, dinala niya ito sa tulay at itinapon sa ilog Merrimack. Nakakatakot ito at narinig ng korte na pinlano ni Christopher. Nagpasya si Hukom Anthony Kennedy na ang mga bata ay hindi mga adulto at na ang pagpapataw sa kanila ng parusang kamatayan ay hindi proporsyonal. Kilala na ngayon ang desisyong ito bilang Roper v. Simmons ang nagpawalang bisa sa mga hatol na kamatayan ng 72 kataong nakapatay bago mag-18 taong gulang. Sa Texas, ang 29 na menor de edad sa death row ay inilipat sa pangkalahatang populasyon. Sa Alabama, 14 ang nabigyan ng commutation, hindi na sila papatayin ng estado pero mamamatay pa rin sa kulungan. Natanggap nila ang bersyon para sa menor de edad ng habambuhay na kulong na walang parol o JLWOP. Bago ang 2012, humigit kumulang 2,900 na bilanggo na nakagawa ng krimen nung sila ay mga bata pa ay sinabihan na gugugulin nila ang bawat araw ng kanilang buhay sa likod ng rehas. Bahagya itong nagbago ng taong yon dahil sa Miller v. Alabama na desisyon na nakabatay sa 2 kaso. Noong 1979 si Contrail Jackson, 14 na taong gulang ay kasama ng isa pang bata nang barilin at mapatay ng kasama niya ang clerk sa isang video store. Ayon sa batas ng mga kasabwat, sapat na ang simpleng presensya para mapatawan ng JLWOP. Isang kaso sa Alabama, sangkot ang 14 anyos na si Evan Miller at isang kaibigan na binugbog si Cole Cannon, 52 taong gulang, gamit ang baseball bee at sinunog ang trailer nito habang siya ay nasa loob. Pinagtibay ng pinakamataas na korte ng Alabama at Arkansas ang sentensya, ngunit binaligtad ito ng Korte Suprema dahil labag ito sa ikawalong susog. Dapat nagbago na ang batas. Walang habambuhay na kulong na walang parol para sa mga bata kahit gaano kabigat ang krimen. Katulad na ng ibang mauunlad na bansa ang US pero hindi pa rin ganap. Sa ngayon, 27 estado at ang District of Columbia lang ang nagbawal ng habambuhay na kulong na walang parol para sa mga menor de edad na wala pang 18. Sa siyampang estado, wala ni isang kabataan ang kasalukuyang nagsisilbi ng sentensyang JLWOP. Pero ayon sa Sentencing Project, noong 2023, halos 1,500 katao ang nagsisilbi ng habambuhay na pagkakakulong ng walang parol simula noong 2020. Ang ilan sa kanila ay napakabata pa. Si Michael Hodge, 13 taong gulang, ay kasama ang ilang kabataang kaibigan nang may mapatay na tindero sa isang tindahan. Hindi tiyak kung siya ang gumaril o umamin sa krimeng hindi naman niya ginawa. Pero ngayon, hindi na siya makakalaya. Hindi rin siya nag-iisa. Noong 2007 ayon sa Equal Justice Initiative, hindi bababa sa 73 batang edad, 13 o 14 ang nagsisilbi ng ganitong sentensya. Nagbago ang mga batas pero nariyan pa rin ang madilim na puwang sa sistema para sa mga bata. May nagbago nga ba? Sa kabila ng aberya, butas sa batas at kakulangan ng mga institusyon, pinaka nakakatakot kapag sistema na mismo ang pumapalit sa hustisya ng lantaran at sukdulang pagmamadali. Noong 1944 batang babae, sina Betty June Beneker, 11, at Mary Emma Thames, 8, ay nawala sa Alcolu, South Carolina. Kalaunan, natagpuan silang brutal na binugbog ng matigas na bagay na tumagos sa bungo nila. Inaresto si George Stinney, 14, na may taas na 5 talampakan at 1 pulgada at timbang na 90 hanggang 95 libra. Ayon sa ulat, dinala niya ang pulis sa lugar ng taguan ng sandata, 1 piraso ng bakal. Walang legal na tagapayo siya na maiwang mag-isa sa mga pulis at hindi rin nakita ng kanyang pamilya dahil takot silang ma-lynch.
Dumating pa nga ang mandurumog sa bahay ng mga Stinney, pero natanggal sa trabaho ang ama at umalis na siya dahil natakot para sa sariling buhay. Si Charles Plowden, abogadong itinalaga ng korte ni George, ay hindi mahilig manggulo sa sistema. Tumakbo siya sa lokal na posisyon. Hindi niya kinuwestiyon ang mga pulis na kumuha ng kumpisal, pati na rin ang katotohanang nagbago-bago ang kumpisal. Sa paglilitis na tumagal lamang ng 2.5 oras, halos wala siyang ginawa para magbigay ng kahit anong depensa. Mag-isa si George sa sistemang hindi niya maintindihan, natakot na baka sumiklab ang karahasan kung walang maparusahan sa krimeng ito. Sa lupay ng Jim Crow na rasismo, hinatulan ng purong puting hurado si George ng kamatayan habang mahigit 1,000 galit na tao ang nasa labas ng korte. Walang naihain na apela. Walang nakasulat na ebidensya ng paglilitis. Sa Amerika, lupain ng kalayaan, isang bata ang nahatulan sa isang parang wad na korte. Nakiusap kay Gobernador Olin D. Johnston ang mga simbahan ng mga itim at mga tagapagtanggol ng karapatang pantao para sa clemency. Ang kanyang sagot ay isang pahayag base sa sinasabi niyang inamin daw ni George sa kanya na pinatay nito ang mga batang babae. Mas malala pa, sinubukan pa raw niyang abusuhin ang isa sa mga bangkay, ngunit hindi ito napatunayan ng autopsy at itinuturing na chismis na narinig lang ni Johnston. Sa araw ng bitay, Hunyo 16, 1,984 na araw lang matapos siyang arestuhin, sinasabing umamin si George mga 30 minuto bago siya dinala sa silid ng bitayan. Pero muli, walang record ng kanyang mga sinabi. Iniulat ng media na kinailangan niyang umupo sa Biblia at natanggal ang maskara niya nang dumaloy ang 2,400 volt sa katawan niya. Maaring chismis lang yon, pero sigurado ang natira. Nang tanungin kung may huling salita, sumagot siyang, "Hindi po," pinindot ang switch at agad siyang namatay. Sinabi na siyang pinakabatang taong na-execute sa makabagong USA. Pero siya nga ba? Ang sagot ay hindi. Sa ibang kaso, may butas na nakita ang mga autoridad kung hindi sa batas ay sa pag-iwas sa ethical na usapin. Ayon sa tala, si Irving Hatchett ay na-execute sa Florida noong 1914 at 14 na taong gulang siya nang pumatay ng babae at agad na na-execute pagkatapos. Ayon sa estado noong panahong yon, 15 taong gulang siya. Ngunit ayon sa mga mananaliksik na tumingin sa datos ng senso, nalaman nilang 14 lang talaga siya. Siya rin ay dumaan mula sa pagkakahatol hanggang sa kamatayan sa loob lang ng ilang buwan. Na-execute rin ng estado ng Florida si Nathaniel Walker na 14 na taong gulang nang pumatay ng babae noong 1941. Ang dalawang kasama niyang 15 anyos ay pawang Afrikanong-Amerikano at silang 3 ay pawang na-execute. Sa pagkakataong ito, mas mabagal dumating ang kamatayan, siguro mga 2 hanggang 3 taon matapos mahatulan, pero mabilis pa rin kung ikukumpara sa mga pamantayang ngayon. Si George Stinney ay kilala ng marami, ngunit isa lang siya sa ilang batang na-execute sa edad na 14 sa ilang estado. Maaring dahil sa hiya sa mga kasong iyon, itinago ng estado ang totoong edad at pinalabas ng media na mas magaan ang pakiramdam ng publiko. Hindi ito loophole, kundi malinaw na panlilin lang. Ang hatol na kamatayan ay hindi lang isang hatol, kundi isang buong takbo ng panahon. Alamin kung ano ang nangyayari araw-araw pagkapronunsiya ng hatol mula sa sandali ng paghatol hanggang sa huling lakad, kung ano talaga ang pakiramdam ng isang hatol na kamatayan mula unang araw hanggang bitay. O panoorin mo na lang ito.